Tahimik lang si Michelle sa klase. Hindi siya palaimik. Mas gusto niyang nakaupo sa gilid at nagbabasa. Ngunit para kina Charlene, Jolan at Bea, sapat na yon para siya ipagtawanan. Ang weird mo, Michelle. Wala ka bang kaibigan? Duh. Ha ha ha. Parang robot, hindi nagsasalita. Kahit sa social media, hindi siya tinatantanan ni Bea. Gumagawa ito ng mga meme tungkol sa kanya at pinapakalat sa group chat ng klase. Minsan, kahit simpleng pagkakamali lang ni Michelle, katulad ng paghahulog ng lapis o pagkadapa ay agad nilang ginagawang biro at pinapakalat sa iba. Sa bawat pangaasar, mas lalo siyang nananahimik, pero sa loob-loob niya, masakit at mabigat ang dinadala. Isang araw, habang nasa guidance office, nakapulot ang guro ng cellphone na naglalaman ng mga screenshot ng mga kalokohan patungkol sa kanya. At tinawag ng guro sina Charlene, Jolan at Bea. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga ginagawa ninyo? Ito ay bullying. At ayon sa ethics, mali ang paggamit ng mga salita o aksyon para saktan ng iba. Ang respeto sa dignidad ng bawat isa ay pinakamahalaga. Hindi nila akalaing simpleng biro para sa kanila ay sugat pala sa puso ni Michelle. Ngunit imbis na magalit, marahang nagsalita si Michelle. Hindi ko naman po sila kaaway. Sana lang po, matuto silang gumamit ng salita para makabuo, hindi para makasira. Natahimik ang silid. Doon nila naunawaan na ang tunay na lakas ay hindi na sa paninira, kundi na sa respeto at malasakit. Hindi porket ikaw ay nakakaangat o hindi kayang sa tuwing ikaw ay malakas at kayang apihin ang mahihina ay sisiraan o sasaktan mo na ang kapwa mo. Laging tatandaan na sana respetuhin natin ang bawat isa. Mula noon, nagsimula silang magbago at si Michelle, bagamat tahimik, naging boses ng ethics sa kanilang paaralan na ang bawat isa ay may dangal na dapat igalang.